Tinatawag niyang mahal ang asawa ko, habang tinatawag naman nila akong baliw. Sa loob ng sarili kong pamamahay, ako ay naging bilanggo na pinagkaitan ng karapatan at tinig. Kinuha nila ang aking asawa, ang yaman ng aking pamilya, at ang kaisa-isa kong anak na siyang dahilan ng aking paghinga. Akala nila, tapos na ang kwento ko sa likod ng rehas ng mental hospital na tuluyan na nilang nabaon sa limot ang pangalang Solana. Nagkakamali sila. Ang babaeng pumatay sa dating mahinang Solana ay nagbabalik ngayon para maningil at sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luhang inilabas ko ay may katumbas na kabayaran. Hindi ang sigaw ang pinakamasakit na tunog sa mundo, kundi ang mahina at mapanuyang tawanan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo habang pinaplano nila ang iyong pagbagsak. Nakatayo ako noon sa madilim na pasilyo. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa pinto ng library kung saan nagtatrabaho daw ang aking asawa. Mabigat ang tray ng pilak na aking hawak na naglalaman ng mainit na sinigang na hipon, ang paborito ni Franco. Gumising pa ako ng 4:00 ng madaling araw at nagtungo sa palengke ng Batangas para lamang makuha ang pinakasariwang huli. Umaasang mapapawi nito ang sinasabi niyang sakit ng ulo at pagod sa trabaho. Ang usok mula sa mangkok ay humahaplos sa aking mukha. Dala ang amoy ng sampalok at pagmamahal na sa tingin ko ay sapat na para gamutin ang anumang karamdaman. Ngunit ang init na iyon ay agad na napalitan ng lamig na gumapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking batok nang marinig ko ang boses mula sa loob. Maliwanag ang boses ni Franco, hindi ito ang boses ng isang taong may sakit o pagod. Ito ang boses ng isang lalaking nagdiriwang. Sinabi niya sa kausap na huwag mag-alala dahil konting panahon na lang at mapipirmahan na ang mga papeles. Tiniyak niya na kapag naitapon na ako sa lugar na walang makakarinig sa akin, ang malawak na lupain ng Hacienda Vistalegre ay magiging isang malaking golf course na matagal na nilang pinapangarap. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa aking dibdib, ngunit ang mas dumurog sa akin ay ang sagot ng babaeng kausap niya. Kilalang kilala ko ang tinig na yon, si Ivy, ang aking matalik na kaibigan, ang stylist na nag-aayos sa akin tuwing may okasyon, at ang ninang ng aking anak. Tumawa si Ivy ng malumanay at sinabing siguraduhin lang ni Franco na hindi ako makakagawa ng gulo sa susunod na linggo. Nanigas ang aking mga kalamnan at tila nawalan ng lakas ang aking mga daliri. Ang tray na hawak ko ay unti-unting dumulas, ngunit bago pa ito lumikha ng ingay na maglalantad sa akin, mabilis ko itong inilapag sa sahig na gawa sa nara. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa galit na sumasabog, kundi dahil sa isang uri ng sakit na bumibiyak sa puso. Tinitigan ko ang aking mga kamay na puno ng maliliit na hiwa at paso mula sa pagluluto. Mga kamay na naging magaspang sa kakaasikaso sa pangangailangan ng pamilyang ito. Ikinumpara ko ang aking sarili kay Ivy. Siya ay amoy mamahaling pabango at laging nakaayos, samantalang ako ay amoy sibuyas at bawang, na tila ba ang aking halaga ay nasusukat lamang sa kung gaano kasarap ang kaya kong ihain sa hapagkainan. Bago pa man bumigay ang aking mga tuhod, tumakbo ako patungo sa powder room sa ilalim ng hagdan. Isinara ko ang pinto at doon, sa harap ng puting lababo, ay hinayaan kong bumuhos ang lahat ng sakit sa pamamagitan ng walang tunog na pag-iyak. Sinapo ko ang aking dibdib, pilit na pinapakalma ang puso kong tila gustong kumawala sa tadyang. Tumingin ako sa salamin at halos hindi ko makilala ang babaeng nakabalik sa akin. Ang dating Solana na puno ng buhay at pangarap ay napalitan ng isang babaeng may malalalim na uka sa ilalim ng mata, payat at tila inubos ng panahon. Hinilamusan ko ang aking mukha ng malamig na tubig, pilit na binubura ang bakas ng luha at pagod. Kailangan kong maging matatag. Paparating na si Nika, ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin.
Narinig ko ang ugong ng sasakyan sa labas na hudyat ng pagdating ng school bus. Inayos ko ang aking gusot na duster at pilit ng ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata. Lumabas ako sa beranda upang salubungin ang aking mundo. Nakita ko si Nika na bumababa ng sasakyan. Suot ang kanyang uniforme na medyo gusot na rin matapos ang maghapon. Handa na ang aking mga bisig para sa kanyang mahigpit na yakap, ang yakap na laging pumapawi sa aking pagod. Nika, anak, nandito na si Mommy. Tawag ko sa kanya, puno ng pananabik. Ngunit sa halip na tumakbo palapit sa akin, ang mga mata ng aking anak ay lumagpas sa aking balikat. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit hindi ito para sa akin. Tita ganda, sigaw ni Nika at mabilis na tumakbo palampas sa akin. Patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Ivy na kakalabas lang din ng main door. Binuhat ni Ivy si Nika nang walang kahirap-hirap at narinig ko ang kanilang halakhakan na tila ba sila ang tunay na mag-ina. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng paulit-ulit habang nakatayo lamang ako doon. Ang aking mga bisig ay nanatiling nakadipa sa hangin, walang laman. Lumapit ako at sinubukan kong hawakan ang kamay ng aking anak. Baby, halika na. Nagluto si Mommy ng favorite mo. Umurong si Nika at tinakpan ang kanyang ilong. Isang kilos na dumurog sa natitira kong pag-asa. Mommy, wait lang. You smell like ulam. I want Tita Ivy to braid my hair. She smells like flowers. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Ang amoy ng aking sakripisyo, ang amoy ng kusina, ng pawis, ng pag-aalaga, ay siya palang dahilan kung bakit ako kinasusuklaman ng sarili kong anak. Tinalikuran ako ni Nika at masayang nagpahila kay Ivy pabalik sa loob ng mansyon na tila ba ako ay isang estranghero na nakagambala sa kanilang perpektong pamilya. Naiwan akong nakatayo sa labas, nilalamig kahit natirik ang araw. Bago ko pa man magawang humakbang pabalik, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Si Doña Conchita, ang aking biyenan, ay nakatayo doon. Nang tuwid na tuwid, suot ang kanyang mamahaling seda na damit at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay blangko, walang bahid ng awa o simpatya. Masyado kang emosyonal, Solana. Ang malamig niyang puna, na tila ba ang aking pagkasaktan ay isang kapintasan sa aking pagkatao. Hindi nakakabuti sa reputasyon ng pamilya ang pag-iyak sa labas ng bahay. Uminom ka nito. Pampakalma ito para sa iyong mga ugat. Inabot niya sa akin ang baso. Wala akong lakas para makipagtalo. Kinuha ko ito. Ang init ng gatas ay tumagos sa aking nanlalamig na palad. Sa halip na pumasok sa sala kung saan naroroon sila Franco at Ivy, dumiretso ako paakyat sa aking kwarto. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila napakabigat. Parang hinihila ako ng lupa pababa. Pagpasok ko sa aming kwarto, inilapag ko ang gatas sa mesa sa tabi ng kama. Hindi ko ito ininom. May kung anong boses sa aking isipan ang nagbabala. Isang kutob na hindi ko maipaliwanag. Tinitigan ko ang pinto. Kailangan kong tumawag ng tulong. Kailangan kong makausap si Attorney Mirasol, ang dating abogado ng aking ama. Dali-dali akong lumapit sa telepono na nakapatong sa tokador. Inangat ko ang auresipidor at inilapit sa aking tainga. Umaasang maririnig ang pamilyar na tunog ng dial tone. Ngunit ang sumalubong sa akin ay isang nakabibinging katahimikan. Walang tunog. Patay ang linya. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Sinubukan kong pindutin ang mga numero, baka sakaling gumana. Ngunit nanatiling walang buhay ang telepono. Ibinaba ko ito at mabilis na naglakad patungo sa pinto upang lumabas at hanapin ang aking cellphone. Hinawakan ko ang seradura at pinihit ito pabukas. Ayaw umikot. Pinihit ko ulit. Mas madiin, mas desperado. Nanatiling sarado ang pinto.
Doon ko napagtanto ang katotohanan na nagpayelo sa aking dugo. Mula sa kabilang ibayo ng pinto, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng susi na iniikot sa seradura. Ang tunog ng bakal na kumakaskas sa bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo, sinundan ng mga papalayong yabag ng paa. Hindi nasira ang pinto. Hindi nagkataon na walang signal ang telepono. Kinulong nila ako. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa pintong naghihiwalay sa akin sa aking anak at sa aking kalayaan. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, kasing dilim ng kapalaran na inihanda nila para sa akin. Ang suot kong bestida ay tila isang kabaong na gawa sa tela, masikip, makati, at luma. Ito ang pinili ni Ivy para sa akin, isang kulay abong damit na may burdang kupas na, malayo sa mga modernong kasuotan ng mga bisita sa ibaba. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking balat ay maputla at ang aking mga mata ay may kakaibang pamamaga. Resulta ng ilang araw na pag-inom ng gatas na pilit ipinapainom sa akin ni Doña Conchita tuwing gabi. Pakiramdam ko ay lumalangoy ako sa isang malapot na likido. Mabigat ang aking ulo at ang bawat galaw ay nangangailangan ng ibayong lakas. Sa ibaba, narinig ko ang masayang tugtugin ng orkestra na humahalo sa ingay ng mga nag-uusap na bisita. Ito ang ikapitong kaarawan ni Nika, ang pinakamahalagang araw sa buhay ng aking anak. Ngunit pakiramdam ko ay isa lamang akong multo na dadalo sa sarili kong libing. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto ng kwarto. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakalock. Hinayaan nila akong lumabas para sa palabas na inihanda nila. Habang bumababa ako sa grand staircase, naramdaman ko ang pagtusok ng libu-libong karayom sa aking sentido. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila sobrang liwanag, nakakasilaw at nakakahilo. Nakita ko silang lahat, ang mga kilalang pamilya ng Batangas, ang mga kasosyo ni Franco sa negosyo, at sa gitna nila ay ang aking asawa at si Ivy. Nakasuot si Ivy ng isang makinang na pulang gown na nagpatingkad sa kanyang kutis habang si Franco ay nakaakbay sa kanya. Tumatawa habang hawak ang isang baso ng champagne. Para silang ang hari at reyna ng gabing ito at ako ang basurang napadpad sa kanilang palasyo. Isang waiter ang lumapit sa akin upang mag-alok ng inumin. Saglit siyang huminto at tumingin sa paligid. Bago bumulong ng mabilis, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Ma'am, huwag niyo na po inumin ang gatas. Itapon niyo po kapag nakatalikod si senyora." Bago ko pa man siya matanong, mabilis na siyang naglaho sa dagat ng mga tao. Naiwan akong tuliro. Ang gatas? Anong meron sa gatas? Ngunit bago pa makabuo ng konklusyon ng aking isip, naramdaman ko ang paglapit ni Franco. Hinawakan niya ang aking siko ng mahigpit. Halos bumao ng kanyang mga kuko sa aking balat, bagamat ang kanyang mukha ay nakangiti para sa mga bisita. "Try to behave, Solana," bulong niya sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. "Don't ruin Nika's night with your drama." Dinala niya ako sa hapagkainan kung saan nakahain ang mga pagkain. Naupo ako sa tabi ni Nika, ngunit ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin ng aking anak. Ang atensyon ni Nika ay na kay Ivy, na abala sa paghihiwa ng steak ng bata. "Here, baby. Open wide." Malambing na sabi ni Ivy. Kumuyom ang aking kamao sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ako ang ina. Ako dapat ang nag-aasikaso sa kanya. Ngunit biglang umikot ang aking paningin. Ang epekto ng gamot na matagal na nilang pinapainom sa akin ay nagsimulang sumipa sa pinakamalalang paraan. Tumingin ako sa aking plato. Ang spaghetti na may pulang sauce ay biglang gumalaw. Kumurap ako. Inakala kong guni-guni lang, ngunit lalo itong naging totoo. Ang mga hibla ng pasta ay naging mahahabang bulate na pumipiglas at ang sauce ay naging sariwang dugo na umaapaw mula sa pinggan. "Bulate!" Sigaw ko.
Napatayo ako sa takot at naitulak ang mesa. Ang tunog ng mga nababasag na porselana at baso ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na agad pumatay sa musika at tawanan. Ang spaghetti na sa paningin ko ay mga bulate ay tumilapon sa makintab na sahig at sa damit ng ilang bisita. "Solana, what are you doing?" Sigaw ni Franco, ngunit sa pandinig ko, ang boses niya ay garalgal at demonyo. "May bulate, may dugo, nilolason niyo ang anak ko." Hysterical kong sigaw, pilit na hinahablot si Nika palayo kay Ivy. "Layuan mo ang anak ko, layuan niyo siya." Nagsimulang umiyak si Nika, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa takot sa akin. "Daddy, Daddy, Mommy is scary. She's crazy. Ang salitang yon, crazy, ay parang bombang sumabog sa aking isipan. Agad akong hinawakan ng dalawang gwardya. Nagpupumiglas ako, sumisigaw ng katotohanan, ngunit sa mata ng lahat, ako ay isang babaeng nawawala sa sarili. Nakita ko si Franco na humarap sa mga nagulat na bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng lungkot at paghingi ng paumanhin. "I'm so sorry everyone," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay basag kunwari. "My wife, she has severe postpartum depression. Matagal na siyang may hallucinations. We tried to hide it to protect her dignity but baliw na siya." Bulong ng mga bisita. Kawawa naman si Franco. Kawawa naman ang bata. Habang kaladkad ako ng mga gwardya palabas ng mansyon, nagtama ang paningin namin ni Doña Conchita. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, hindi gumagalaw. Unti-unting sumilay ang isang nangiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Alam niya, planado ang lahat, ang gatas, ang gamot. Ang gabing ito, isinakay ako sa isang puting van na may pulang ilaw, ngunit hindi ito ordinaryong ambulansya. Habang nakatali ang aking mga kamay at paa sa stretcher, naramdaman ko ang tusok ng karayom sa aking braso. Ang pampakalma. Unti-unting bumibigat ang aking talukap. Ang huli kong nakita, bago ako lamunin ng dilim, ay ang signboard na dinaanan namin palabas ng gate. Hindi ito papunta sa ospital ng bayan. Ang nakasulat sa signboard ay San Gabriel Mental Facility. At sa sandaling iyon, kasabay ng pagpatak ng aking huling luha, bago ako mawalan ng malay, alam kong hindi na ako nakatira sa isang tahanan. Papunta na ako sa impyerno. Nagising ako hindi sa haplos ng sikat ng araw, kundi sa amoy ng matapang na kemikal at luma na ihi na tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ang aking higaan ay hindi na ang malambot na kutsyon na may telang gawa sa seda, kundi isang manipis na banig na nakalatag sa bakal na papag. Ang hangin ay mabigat at puno ng hinagpis. Sa labas ng aking silid, naririnig ko ang mga impit na daing at paminsan-minsang sigaw ng mga taong tuluyan ng nilamon ng kanilang sariling dilim. Ito ang San Gabriel, ang lugar kung saan itinatapon ang mga taong nais ng kalimutan ng mundo. At ngayon, ito na ang aking bagong tahanan. Ilang araw na akong narito, o marahil ay ilang linggo. Mahirap nang bilangin ang oras kapag ang tanging nagsisilbing orasan mo ay ang pagbubukas ng maliit na bintana sa pinto para iabot ang tray ng pagkain na halos hindi makain ng aso. Ang aking mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng mga porselana at pag-aayos ng bulaklak, ay nanginginig na ngayon at puno ng dumi sa ilalim ng kuko. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Ang tunog ng kalawang na kumikiskis sa metal ay nagpataas ng aking balahibo. Pumasok ang isang anino na pamilyar sa akin. Si Franco, malinis ang kanyang suot na polo, amoy mamahaling aftershave, at ang kanyang sapatos ay makintab na tila hindi tumapak sa maruming sahig ng pasilidad na ito. Ang kanyang presensya ay isang insulto sa aking kalagayan. Umupo siya sa silyang nasa tapat ko at ipinatong ang isang brown na folder sa maliit na mesa. Tinitigan niya ako na parang isang sirang laruan na nakakasawa ng paglaruan.
You look terrible, Alma Solana. Ang bungad niya. Ang kanyang boses ay puno ng panguuyam. Sayang ang ganda mo, pero huwag kang mag-alala. Mapapadali ang paglaya mo dito kung makikiayon ka. Itinulak niya ang folder palapit sa akin. Binuksan ko ito ng nanginginig na kamay. Deed of Donation. Isang kasulatan na nagsasali ng lahat ng aking karapatan sa Hacienda Vista Alegre at ang full custody ni Nika kay Franco dahil sa aking mental incapacity. Pirmahan mo yan. Utos niya na parang nag-uutos lang sa isang katulong. Once you sign, ililipat kita sa isang private villa. Makikita mo si Nika. Ang pangalan ng aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas na akala ko ay wala na. Tinitigan ko siya sa mata. Ang galit ay unti-unting pumapawis sa takot. You think I'm stupid, Franco? Ang garalgal kong sagot. Kapag pinirmahan ko ito, papatayin mo ako. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang mana ni Nika para lustayin niyo ng kabit mo. Sumimangot si Franco at tumayo. Nawala ang kanyang maskara ng pagiging kalmado. Fine. Kung ayaw mo sa santong dasalan, dadaanin kita sa santong paspasan. Dito ka mabubulok. At si Nika, tinatawag na niyang mommy si Ivy ngayon. Baka sa susunod na dalaw ko, hindi ka na niya kilala. Tumalikod siya at sumenya sa dalawang nurse na nasa labas. Pumasok sila na may dalang hiringgilya. Alam ko na ang mangyayari. Ang parusa sa pagsuway. Huwag! Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ko habang pilit akong pinipigil ng mga nurse. Naramdaman ko ang malamig na tusok ng karayom sa aking braso. Ang gamot ay mabilis na gumapang sa aking ugat. Parang apoy na nagyayelo na unti-unting pumaparalisa sa aking katawan. Habang bumabagsak ang aking talukap, nakita ko si Franco na naglalakad palayo, ni hindi man lang lumingon sa asawang kanyang winasak. Inihagis nila ako sa padlock room, ang isolation cell na walang bintana at walang ilaw. Dito, ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang nilalang na kumakain ng katinuan. Sa gitna ng kadiliman, gumapang ako patungo sa pader. Kailangan kong kumapit sa katotohanan. Gamit ang natitirang lakas at ang aking mahabang kuko, nagsimula akong mag-ukit sa semento. Masakit sa daliri, bumaon ang dumi at alikabok sa aking balat, at naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na likido mula sa aking kuko, dugo. Ngunit hindi ako tumigil hanggang sa mabuo ko ang 4 na letra, NICA. Hinaplos ko ang pangalan ng aking anak sa pader. Ito ang aking angkla. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng mabaliw. Maya-maya, bumukas ang maliit na butas sa pinto at may inihulog na tray ng pagkain. Isang pirasong tinapay at isang basong tubig. Kinuha ko ang tinapay at habang pilit ko itong kinakain upang mabuhay, may naramdaman akong matigas na bagay sa loob nito. Isang maliit na papel na nakabilot. Binuksan ko ito sa kakarampot na liwanag na sumusilip sa ilalim ng pinto. Ang sulat kamay ay hindi pamilyar, ngunit ang mensahe ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Magtiwala ka, hindi ka nag-iisa. Sino ito? Isang patibong ba ito? O may kakampi ako sa loob ng impyernong ito? Bago ko pa man mapag-isipan ng malalim, isang matinding sakit ang biglang humiplas sa aking puson. Napadaing ako at napahawak sa aking tiyan. Iba ito sa sakit ng gutom. Ito ay sakit na tila may pinipiga sa loob ng aking matris, isang pulikat na nagpatiklop sa akin sa sahig. Ang gamot na itinurok nila, masyadong matapang. Naramdaman ko ang biglaang init at bigat sa aking katawan. Basang-basa ang aking bestida at sa isang kisap mata, alam kong may nangyayaring mali. Kahit sa dilim, hindi ko na kailangang mag-isip pa. Unti-unting bumalik sa aking alaala ang mga palatandaang matagal ko nang binabaliwala. Ang pagkahilo tuwing umaga, ang pagkaantala ng aking dalaw, ang pagod na hindi maipaliwanag, lahat pala ay may kahulugan.
Buntis ako. O mas masakit pang isipin, buntis ako noon. Bumagsak ako sa sahig, mahigpit na niyakap ang aking tiyan, habang ang isang pangarap na hindi ko pa man nahahawakan ay tuluyan ng nawawala. Ang sakit ng pagkawala ay hindi kayang sukatin ng anumang pisikal na hapdi. Ito ay sugat na diretso sa kaluluwa. Sa gabing iyon, sa gitna ng malamig at madilim na selda, kasabay ng pagkapawi ng isang pag-asang hindi pa man naisilang, may isa pang bagay na tuluyang naglaho, ang bahagi ng aking sarili na marunong umunawa. Ang solanang marunong magpatawad. Nagising ako sa matapang at nakakapasong amoy ng kemikal. Malinis, maputi, ngunit walang kahit anong bakas ng awa. Iminulat ko ang aking mabibigat na talukap at nakita kong malinis na ang sahig ng aking selda. Wala na ang mantsa ng dugo. Wala na ang bakas ng buhay na nawala sa akin kagabi. Para bang binura nila ang isang mantsa ng kape sa sahig, ganoon lamang kadaling inalis ang ebidensya ng krimen ni Franco sa aking sinapupunan. Hinawakan ko ang aking tiyan, flat at walang laman. Ang dating mainit na pakiramdam ng pag-asa ay napalitan ng isang malamig na hungkag sa aking kalooban. Wala na siya. Ang huling koneksyon ko sa pagiging ina, ang huling bagay na sa akin lang at hindi nila maagaw, ay kinuha na rin nila. Ngunit sa halip na lunurin ako ng luha, may ibang naramdaman akong sumibol sa aking dibdib. Isang apoy na hindi mainit kundi nagyayelo sa lamig. Galit. Purong galit. Kung gusto nilang maging baliw ako, ibibigay ko sa kanila ang isang baliw na marunong lumaban. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Hindi ito ang mga dating nurse na may matapobreng tingin. Siya yung may maamong mukha na nag-aabot ng gamot minsan. May dala siyang tray ng pagkain at gamot, pero ang kanyang mga mata ay balisa habang palingalinga sa koridor. Lumapit siya sa akin at kunwaring chinecheck ang aking pulso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa aking balat. "Ma'am Solana," bulong niya ng mabilis. Halos hindi gumagalaw ang kanyang labi. "Magpakatatag po kayo. Nandyan na siya. Nasa lobby siya ngayon." Kumunot ang aking noo. "Sino?" Garalgal kong tanong. Ang lalamunan ko ay tuyot at masakit. Ang health inspector daw po. Pero alam ko po ang totoo. Si Attorney Mirasol. Attorney Mirasol. Lucas. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Tila nagising mula sa mahabang pagkakahimlay. Si Lucas, ang lalaking minsan kong tinalikuran dahil sa dikta ng aking pamilya, ay narito para sa akin. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang kaguluhan sa labas. May mga yabag ng mabibigat na sapatos na papalapit sa koridor. Ang boses ng head nurse ay mataas at tila nagpapanik, habang ang isang baritong boses ay nangingibabaw, puno ng awtoridad at hindi nagpapatinag. "This is a surprise inspection mandated by the Department of Health," ang sabi ng lalaki sa labas. Ang boses na yon, kilalang kilala ko ang boses na yon. Ito ang boses na dating bumubulong ng tula sa akin sa ilalim ng punong mangga noong kami ay mga bata pa. Huminto ang mga yabag sa tapat ng aking selda. Nakita ko ang anino ng ilang tao sa labas ng rehas. "Open this cell," utos ng lalaki. "Pero sir, violent patient po yan. I said open it, or I will have this facility shut down by tomorrow morning." Narinig ko ang kalansing ng mga susi, ang tunog ng pag-asa. Bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang liwanag mula sa hallway. Nakatayo doon si Lucas. Suot ang isang formal na suit. Hawak ang isang clipboard. Mukha siyang kagalang-galang. Malayo sa Lucas na anak ng magsasaka na minahal ko noon. Ngunit nang magtama ang aming paningin, nawala ang kanyang profesional na maskara sa loob ng isang saglit. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata habang pinapasadahan niya ng tingin ang aking kalagayan, ang aking gusot na bestida, ang aking payat na pangangatawan, at ang mga pasa sa aking braso. Nakita ko ang pagdaan ng matinding sakit at puot sa kanyang mukha bago niya ito muling tinakpan ng blangkong ekspresyon. "Leave us!"
Utos niya sa mga nurse at gwardiya. I need to interview the patient alone regarding sanitation protocols. Nag-alinlangan ang head nurse ngunit wala siyang nagawa, kundi ang umatras at isara ang pinto. Bagamat alam kong nakikinig sila sa labas. Nang kami na lang ang natira, mabilis na lumapit si Lucas sa akin. Hindi siya diring-diri sa dumi ng paligid o sa itsura ko. Lumuhod siya sa harap ko upang magpantay ang aming mga mukha. Sa malapitan, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Solana, ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi. Sinubukan kong ayusin ang aking buhok, hiyang-hiya sa itsura ko. Ang pangit ko na, Lucas. Huwag mo akong tingnan. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay sa pamamagitan ng rehas ng kama kung saan ako nakaupo. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang pamilyar na pakiramdam na nagpabalik sa akin sa panahong simple pa ang lahat. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko, Sol. Bulong niya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. Kung alam ko lang, sana sinunog ko na ang mundong ito bago kanila nasaktan ng ganito. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. May naniniwala sa akin. May nakakakita sa akin bilang tao. Wala na ang baby ko, Lucas. Sumbong ko sa kanya, parang batang naghahanap ng kakampi. Pinatay nila. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay at nakita ko ang pagtagis ng kanyang bagang. Ang galit sa kanyang mukha ay nakakatakot. Ngunit alam kong hindi iyon para sa akin. Magbabayad sila. Pangako niya, bawat salita ay may bigat ng sumpa. Lahat sila. Pero sa ngayon, kailangan nating iligtas ang buhay mo. Mabilis siyang may inilagay na maliit na bagay sa aking palad. Isang susi at isang maliit na burner phone. Makinig ka sa akin, Solana. Ang utos niya, bumalik ang kanyang pagiging abogado. May paparating na bagyo ngayong gabi. Super typhoon. Mawawalan ng kuryente ang buong pasilidad. Ang backup generator ay sasadyaing sirain ang kontak ko dito. Tumingin siya sa akin nang diretso sa mata. Ipinapasa ang kanyang lakas sa akin. 2:00 ng madaling araw. Hihintayin kita sa cliffside, sa likod ng lumang lighthouse. Doon lang ang blind spot ng mga CCTV. Kahit anong mangyari, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Narinig namin ang paggalaw sa labas ng pinto. Tapos na ang oras namin. Tumayo si Lucas at inayos ang kanyang coat. Muli niyang isinuot ang maskara ng isang estriktong opisyal. I expect better sanitation in this room by next week. Malakas niyang sabi para marinig ng mga nasa labas. Ngunit bago siya tumalikod, binigyan niya ako ng huling sulyap. Isang sulyap na nagsasabing hihintayin kita. Nang isara nila muli ang pinto, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Hinawakan ko ng mahigpit ang susi sa aking palad. Sa labas, nagsisimula ng umihip ang malakas na hangin. Hinahampas ang mga sanga ng puno sa bubong. Ang langit ay nagiging kulay abo at itim. Parating na ang bagyo at kasabay ng pagbagsak ng ulan, babangon ako mula sa putikan. Magkikita tayo mamayang gabi, Lucas, o mamamatay akong sinusubukan. Dumating ang bagyo tulad ng isang galit na Diyos na naghihiganti. Sa loob ng aking madilim na selda, ramdam ko ang pagyanig ng buong pasilidad. Sa bawat hagupit ng hangin sa bubong, ang ulan ay bumabagsak ng walang humpay. Tila mga bato na ibinabato sa bintana, nilulunod ang anumang tunog ng pag-iyak o paghingi ng tulong ng mga pasyente. Ito na ang hudyat. Ito na ang gabi ng aking kalayaan o ang gabi ng aking kamatayan. Nakatitig ako sa maliit na orasan sa dingding ng hallway na nasisilip ko sa rehas. 2:00. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang ugong ng air conditioning at ang ilaw ng mga fluorescent lamps ay sabay-sabay na nawala. Iniwan ang buong San Gabriel sa ganap na kadiliman. Ilang sandali pa, narinig ko ang tunog ng generator na pilit na umaandar, ngunit agad ding namatay. Ang gawa ng kontak ni Lucas.
Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga sigaw ng mga nurse na nagtatawagan at ang takbuhan ng mga gwardya ay umalingaw sa pasilyo. Kinuha ko ang susi na ibinigay ni Lucas. Ang metal ay malamig at madulas sa aking pawisang palad. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ko ang seradura sa dilim. Ipinasok ko ang susi at pinihit ito. Ang tunog ng mekanismo na bumubukas ay tila napakalakas sa aking pandinig. Ngunit alam kong natatabunan ito ng ingay ng bagyo. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at lumabas ako sa pasilyo. Walang tao. Lahat sila ay nasa nurse station, nagpapanik dahil sa blackout. Tumakbo ako. Wala akong suot na sapatos, tanging ang manipis na tsinelas na bigay ng pasilidad. Ang malamig na semento ay kumagat sa aking talampakan, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Tumakbo ako patungo sa likod na pinto, sa fire exit na sinabi ni Lucas. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng bagsik ng kalikasan. Ang hangin ay halos tumulak sa akin pabalik, at ang ulan ay parang yelo na tumutusok sa aking balat. Basang-basa na ako sa loob lamang ng ilang segundo. Ang putik ay malambot at madulas. Pilit na hinihila ang aking mga paa. Ngunit patuloy ako sa pagtakbo, patungo sa direksyon ng lumang lighthouse. Sa kalayuan, nakita ko ang liwanag ng mga flashlight na sumasayaw sa dilim. Nalaman na nilang nawawala ako. Hanapin niyo siya. Huwag niyong hayaang makalabas ng gate. Ang sigaw ng isang gwardya na tinangay ng hangin. Mas binilisan ko ang takbo, bagamat ang aking hininga ay kapos na at ang aking mga binti ay nanginginig sa pagod at gutom. Narating ko ang gilid ng bangin. Sa ibaba, ang dagat ay nagwawala. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato ng may nakakatakot na lakas. Dito magtatapos si Solana Vistalegre. At dito rin ipapanganak ang bagong babae na maniningil. Hinubad ko ang isa kong tsinelas at iniwan ito sa gilid ng bangin, sa pwestong madaling makita. Pinunit ko ang laylayan ng aking bestida at isinabit ito sa isang matinik na sanga ng palumpong sa gilid ng bangin upang magmukhang sumabit ang damit ko habang nahuhulog ako. Tumingin ako sa ibaba, sa madilim at malalim na karagatan. Ito ang libingan na inihanda ko para sa aking dating pagkatao. Paalam, bulong ko sa hangin. Mula sa dilim, isang itim na SUV ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucas. Basang-basa rin ng ulan. Tumakbo ako palapit sa kanya at halos bumagsak ako sa kanyang mga bisig. Mainit siya, matatag, at totoo. Nakuha mo ako, ang garalgal kong sabi habang yakap niya ako ng mahigpit, na tila ba ayaw na niya akong bitawan muli. Ligtas ka na, bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hinding-hindi ka na nila makukuha ulit. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagbigay ng katahimikan mula sa bagyo sa labas. Pinaandar ni Lucas ang makina at mabilis kaming lumayo. Iniiwan ang San Gabriel at ang lahat ng bangungot na nakakulong doon. Kinabukasan, ang bagyo ay humupa na. Ngunit ang balita sa telebisyon ay nagdulot ng panibagong unos. Sa loob ng mansyon ng Vistalegre, nakaupo si Franco sa hapagkainan, nag-aagahan kasama si Ivy. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa nalalapit na renovation ng bahay. Biglang nag-flash report sa telebisyon. Ipinakita ang larawan ng bangin at ang tsinelas na na-recover ng mga pulis. Breaking news, ang tagapagmana ng Hacienda Vistalegre na si Solana Vistalegre. Kumpirmadong nawawala at pinangangambahang patay matapos tumakas mula sa mental facility sa kasagsagan ng bagyo. Nakita ang kanyang tsinelas at punit na damit sa gilid ng bangin. Nanigas si Franco. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Hawak niya ang isang kristal na baso ng champagne. Dahan-dahan, humigpit ang kanyang hawak dito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa lungkot,
kundi sa isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Patay na? Talaga bang patay na? Sa sobrang higpit ng kanyang hawak, biglang sumabog ang baso sa kanyang palad. Ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid kainan. Ang champagne, na ngayon ay may halong dugo mula sa kanyang nasugatang kamay, ay tumulo sa puting mantel na parang isang masamang pangitain. Tumingin si Ivy sa kanya, nanginginig. Franco, dugo. Ngunit hindi pinansin ni Franco ang sakit. Nakatitig lang siya sa telebisyon. Sa larawan ng asawang, akala niya ay naitapon na niya, na ngayon ay magiging multo na habambuhay na magmumulto sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi sigaw o daing ng mga pasyente ang gumising sa akin. Sa halip, ang bumungad sa aking pandinig ay ang masiglang huni ng mga pipit na naglalaro sa mga sanga ng puno sa labas ng bintana. Iminulat ko ang aking mga mata at sinalubong ako ng sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtinang kantan. Wala na ako sa malamig na selda ng San Gabriel. Nasa isang lumang farmhouse ako sa probinsya, ang lihim na kanlungan na pag-aari ng lola ni Lucas. Bumangon ako, ngunit agad akong napahawak sa gilid ng kama nang maramdaman ko ang pamilyar na pagkirot ng aking kalamnan. Akala ko ay tapos na ang paghihirap ko nang makatakas ako, ngunit ang laso na itinurok nila sa akin sa loob ng maraming buwan ay siyawmahaman payaw akong tantanan. Ang proseso ng withdrawal ay tila isang demonyong pilit na kumakapit sa aking mga buto. Ilang gabi akong nilagnat at nanginig. Sa mga gabing iyon, kapag pakiramdam ko ay bibigay na ang aking katawan at isipan, laging nariyan si Lucas. Hindi siya umalis sa tabi ko. Siya ang nagpupunas ng malamig na bimpo sa aking noo kapag nagdedeliryo ako sa init. Siya ang humahawak sa aking mga kamay kapag nanginginig ako sa lamig kahit na balot na ako ng kumot. Nakita ko siya sa gilid ng aking kama, natutulog ng nakaupo. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit hindi ang pagsuko. Isang hapon, nang medyo bumuti na ang aking pakiramdam, pumalakas na ako para tumayo at harapin ang aking bagong katotohanan. Ang unang ginawa ko ay humarap sa isang luma at may kalawang ng salamin sa sulok ng silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay isang estranghero. Ang kanyang buhok ay mahaba at sabog, walang buhay, at puno ng puting hibla sa kanyang sentido. Ang buhok ng isang babaeng dumaan sa matinding pagdurusa. Kumuha ako ng isang kinakalawang na gunting mula sa lumang baul ng lola ni Lucas. Hindi na ito matalas, ngunit sapat na para sa aking gagawin. Itinaas ko ang aking buhok at walang pag-aalinlangan. Sinimulan kong gupitin ang bawat hibla. Ang tunog ng gunting na kumakaskas sa tuyot na buhok ay tila musika sa aking pandinig. Bawat hibla na bumabagsak sa sahig na kawayan ay isang piraso ng nakaraan na aking tinatalikuran. Ang pagiging sunod-sunuran, ang pagiging martir, ang pagiging biktima. Nang matapos ako, ang buhok ko ay maikli na, hanggang leeg. Ang babae sa salamin ay hindi na mukhang kawawa. Mukha na siyang handang lumaban. Sa mga sumunod na linggo, hinayaan ako ni Lucas na magpagaling sa sarili kong paraan. Tinuruan niya akong magtanim sa maliit na hardin sa likod bahay. Ang pagdama sa lupa sa aking mga daliri. Ang pag-aalaga sa mga buto hanggang sa ito ay sumibol, ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. May buhay pa pagkatapos ng kamatayan. Isang umaga, habang dinidiligan ko ang mga halaman, nakita ko ang isang munting usbong na sumisibol mula sa lupa. Isang maliit na dahon na puno ng buhay. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pag-iyak, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang nangiting umabot sa aking mga mata. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ako ni Lucas. Hawak ang isang tasa ng kape. Nakita ko ang nangiti rin sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng paghanga
at tahimik na pagmamahal. Sa gabi, hindi na ako hinahayaan ni Lucas na malunod sa aking mga masasamang panaginip. Sa halip, dinadalhan niya ako ng mga makakapal na libro tungkol sa batas. Kung lalaban ka, kailangan mo ng armas. Sabi niya sa akin, hindi kamao, hindi baril, isip mo, yan ang sandata mo. Inaral ko ang bawat pahina, ang bawat artikulo ng batas tungkol sa karapatan ng kababaihan at sa pang-aabuso. Ang mga salita ay naging mga bala sa aking isipan, handa ng iputok sa tamang panahon. Habang lumalakas ako, nagsimula na rin akong magplano. Oras na para iparamdam sa kanila na ang multo ni Solana Vistalegre ay hindi matahimik. Sa tulong ng kaibigan ni Lucas, nagsimula akong magpadala ng mga regalo sa mansyon. Isang araw, habang abala si Ivy sa pag-supervise ng mga katulong, may dumating na delivery para sa kanya. Isang malaking kahon na nakabalot sa itim na papel na may pulang laso. Tuwang-tuwa si Ivy, inakalang galing ito sa isa sa kanyang mga manliligaw. "Oh, another admirer," mayabang niyang sabi sa katulong habang binubuksan ang kahon. Nang buksan niya ito, isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang mukha niyang puno ng pagmamataas ay napalitan ng putlang-putla na takot. Sa loob ng kahon ay ang pulang gown na suot niya noong birthday ni Nika, ang gabi kung kailan ako ipinatapon. Ngunit ngayon, ang gown ay watak-watak. Ang mamahaling tela ay ginupit-gupit, tila kinagat ng mababangis na hayop. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na card na walang pangalan. Ang nakasulat lamang ay 4 na salita. "Ganyan din ang ginawa mo." Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng Martes. Nasa loob ng library si Franco, nagbubuhos ng brandy sa kanyang baso habang pinagmamasdan ang mga titulo ng lupa ng Vistalreg na nakalatag sa kanyang mesa. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagpapanggap, sa kanya na ang lahat. Ang bawat puno, bawat ilog, bawat piraso ng lupang minana ko sa aking mga ninuno ay nasa ilalim na ng kanyang pangalan. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdiriwang, may narinig siyang isang tunog, isang nota mula sa lumang piano sa sala, malungkot at wala sa tono na lumutang sa katahimikan ng gabi. Nangunot ang kanyang noo, inakalang isa lamang sa mga katulong ang naglilinis. Ngunit sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa mabuo ang isang pamilyar na himig, isang lumang kundiman na madalas kong tugtugin noong mga unang taon ng aming pagsasama. Biglang nanindig ang balahibo sa kanyang batok. Imposible. Matagal nang nakalak ang takip ng piano at ang susi ay nasa loob ng kanyang drawer. Mabilis siyang lumabas ng library at nagtungo sa sala. Ngunit pagdating niya, ang himig ay biglang tumigil. Ang sala ay walang tao. Ang takip ng piano ay sarado at makapal ang alikabok. Walang bakas na may gumalaw dito. "Sino yan?" Sigaw niya sa kawalan. Ngunit tanging ang alingaungaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Nagsimulang gumapang ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang isipin na guni-guni lang ito, epekto ng pagod at alak. Ngunit sa sulok ng kanyang isipan, may boses na bumubulong, ang boses ng multo ni Solana. Samantala, sa master's bedroom, abala si Ivy sa kanyang ritual sa gabi. Kakatanggap lang niya ng isang bagong set ng mamahaling face cream, isang brand mula pa sa France. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit inakala niyang isa lamang ito sa mga regalo ni Franco. Finally, something to erase the stress from my face. Bulong niya sa sarili habang ipinapahid ang makapal na puting cream sa kanyang mukha at leeg. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaibang kati. Sa simula ay mahina lamang, ngunit unti-unti itong tumindi, na tila may maliliit na langgam na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Tumingin siya sa salamin
at napasigaw sa kanyang nakita. Ang kanyang mukha ay puno ng namumulang pantal na mabilis na kumakalat. Dali-dali siyang naghilamos. Pilit na tinatanggal ang cream, ngunit lalo lamang itong kumati at humapdi. Tumakbo siya palabas ng kwarto at sinalubong si Franco na paakyat ng hagdan. Franco, look at my face! Anong pinadala mong cream? May lason yata ito. Hysterical niyang sigaw. Tiningnan siya ni Franco ng may pandidiri. Hindi ako ang nagpadala niyan. Baka allergy lang yan sa kung anong kinain mo. Huwag kang mag-iskandalo. Allergy? Tingnan mo nga ako. Sinisira mo ang mukha ko. Baka naman gusto mo na akong palitan. Kaya mo ginagawa ito. Ganti ni Ivy. Ang takot ay napalitan ng pag-aakusa. Habang sila ay nagtatalo sa pasilyo, sa kabilang silid, si Doña Conchita ay taimtim na nagdarasal ng rosaryo. Ito ang kanyang gabi-gabing gawain bago matulog. Isang palabas ng kabanalan para sa kanyang sarili. Habang dahan-dahan niyang hinihila ang mga butil sa pagitan ng kanyang mga daliri, biglang bumigay ang pagkakatali ng mga ito. Ang mga itim na butil ng rosaryo ay gumulong sa sahig na marmol. Lumilikha ng sunod-sunod na mahihinang katok. Bago lamunin ng katahimikan, napamulagat si Doña Conchita. Tinitigan niya ang krusipiho na naiwan sa kanyang palad at ang mga nagkalat na butil sa sahig. Para sa isang debotong tulad niya, ito ay isang masamang pangitain. Isang tanda ng galit mula sa langit. Diyos ko po, bulong niya, nanginginig ang kanyang labi. Dahil sa ingay ng pagtatalo ni na Franco at Ivy, sa labas, galit na binuksan ni Doña Conchita ang pinto. Ano ba yung ingay na yan? Hindi ba kayo marunong rumespeto sa pamamahay ng Diyos? Sigaw niya. Ngunit natigilan siya nang makita ang namumulang mukha ni Ivy at ang galit na mukha ni Franco. Anong nangyari sa'yo, babae? Sinasabi ko na nga ba, mula nang dumating ka sa bahay na ito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Baka yang multo ng paborito niyong manugang ang gumagambala sa atin. Pasaring ni Ivy. Walang multo? Sigaw ni Franco. Bagamat ang sarili niyang puso ay kumakabog ng mabilis. Tumigil na kayong dalawa. Baka isipin pa ng mga katulong na nababaliw na tayong lahat dito. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang katulong ang maingat na lumapit. Hawak ang isang pirasong papel na galing sa kwarto ni Nika. Senyora, sir, pasensya na po sa abala. Nakita ko lang po itong ginuhit ni Nika bago siya matulog. Baka po gusto niyong makita. Kinuha ni Franco ang papel. Isa itong tipikal na guhit ng bata. May isang malaking bahay, isang araw na nakangiti, at 2 tao. Isang lalaki at isang babae. Marahil ay siya at si Ivy. Ngunit sa gilid ng papel, sa likod ng isang malaking puno, may isa pang figura. Isang babaeng may maikling buhok nakatingin sa kanila mula sa malayo. Sa ilalim nito, isinulat ni Nika sa kanyang paslit na sulat kamay ang isang salita. Mama. Ang drawing ni Nika ang naging mitya na sumira sa namumuong alyansa ni na Franco at Ivy. Ang takot na dulot ng mga misteryosong pangyayari ay napalitan ng matinding pagdududa sa isa't isa. Si Franco, na isang narcissist, ay hindi makapaniwalang minulto siya. Mas madali para sa kanya na isiping si Ivy ang may pakana ng lahat. Isang paraan para takutin siya at mapabilis ang kanilang kasal. Si Ivy naman, na laging insecure sa anino ko, ay kumbinsido na may ibang babae si Franco at ang mga multo ay paraan lamang para unti-unti siyang palayasin. Ang kanilang mga pagtatalo ay naging pang-araw-araw na eksena sa mansyon. At sa bawat sigawan nila, may isang pares ng tainga na lihim na nakikinig. Si Mang Berto, ang matagal ng hardinero ng Vistalegre na tapat sa aking ama, ang nag-i-install ng mga listening device na bigay ni Lucas. Hindi ko na kaya, Franco. That house is haunted. Sigaw ni Ivy isang gabi. Lagi kong naririnig ang boses niya sa gabi. Tinatawag ang pangalan mo.
Baka naman gusto ka na niyang isama sa hukay. Tumigil ka sa kahibangan mo, Ivy. Ganti ni Franco. Hawak ang isang bote ng alak. Walang multo. Baka naman ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito. Para ano? Para isipin kong nababaliw na rin ako at mapilitan akong pakasalan ka? How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ako pa ang pagdududahan mo. I gave up everything for you. Talaga? O baka naman para sa pera ko? Let's be honest, Ivy. Pareho lang tayong may kailangan sa isa't isa. Ang pinakamatinding pag-aaway ay sumabog nang makatanggap si Ivy ng isang brown envelope na walang pangalan. Sa loob nito ay mga litratong kuha sa isang mamahaling hotel. Nakatalikod si Franco sa kamera, ngunit kitang-kita ang kanyang mamahaling relos habang may kahalikan siyang isang babae. Ang babae ay ang bago niyang sekretarya, isang mas bata at mas sariwang bersyon ni Ivy. Ang katahimikan sa loob ng farmhouse kung saan kami nagtatago ni Lucas ay nabasag ng tunog ng audio recording mula sa mansyon. Rinig na rinig namin ang pagsabog ni Ivy. Ang tunog ng mga nababasag na gamit, isang plorera, mga picture frame, ay umalingaw-ngaw. Sinundan ng kanyang mga sigaw na puno ng galit at sakit. Ahas ka, Franco. Traidor ka. Akala mo hindi ko malalaman. Habang ako dito, ay parang tangang nag-aalaga sa nanay mo at sa anak ni Solana. Ikaw naman pala ay nagpapakasasa sa ibang babae. Akala mo, makukuha mo ang lahat? Nagkakamali ka, isisiwalat ko ang lahat. Sasabihin ko sa mga pulis ang ginawa natin kay Solana. Ang huling pangungusap na yon, iyon ang aming kailangan. Iyon ang ebidensya. Habang pinoproseso namin ni Lucas ang lahat, may isang pagnanasa na hindi ko na mapigilan. Kailangan kong makita si Nika. Ang sakit ng pangungulila ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Kahit isang sulyap lang. Delikado, Solana. Pag-aalala ni Lucas. Hinahanap ka pa rin nila. Baka may nakakakilala sa'yo. Mag-iingat ako, Lucas. Promise. Magbabalat kayo ako. Isang sulyap lang mula sa malayo. Please. Pumayag si Lucas, bagamat bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Kinabukasan, suot ang isang malaking salamin, isang sombrero, at isang face mask. Nagtungo ako sa eskwelahan ni Nika. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa kabilang kalsada, sa labas ng gate ng eskwelahan. Dumating ang oras ng uwian. Isa-isang lumabas ang mga bata. Masayang tumatakbo patungo sa kanilang mga sundo. At doon, nakita ko siya. Ang aking munting anghel. Ang buhok niya ay nakatirintas, tulad ng dati kong ginagawa. Hawak niya ang kanyang pink na backpack, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay tila pilit. Nakita ko siyang naghihintay, palingalinga, na tila may hinahanap. Hindi si Ivy ang sumundo sa kanya, kundi ang driver. Nang biglang may isang batang lalaki na tumulak sa kanya. Natumba si Nika at bumagsak ang kanyang mga gamit. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit ng pagkakabagsak, kundi dahil sa lungkot. Walang mommy na yayakap sa kanya. Walang tita ganda na magagalit para sa kanya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumawid ako ng kalsada. Mabilis ngunit maingat. Lumapit ako sa kanya at tinulungan siyang pulutin ang kanyang mga gamit. Okay ka lang, iha? Tanong ko. Pilit na binabago ang aking boses. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na kaparehong-kapareho ng sa akin, ay puno ng luha. May kung anong pagtataka sa kanyang tingin na tila may pamilyar sa aking mga mata. Opo, mahina niyang sagot. Kinuha ko ang isang panyo mula sa aking bulsa at pinunasan ng dumi sa kanyang tuhod. Habang ginagawa ko yon, isinuot ko sa kanyang buhok ang isang maliit na claimer na may disenyo ng araw. Ang paborito niyang claimer na matagal nang nawawala. Para sa'yo, sabi ko. Para hindi ka na malungkot. Bago pa siya makapagsalita,
tumalikod na ako at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa aking puso. Nang makasakay ako sa sasakyan ni Lucas na naghihintay sa kanto, doon bumuhos ang aking mga luha. Niyakap niya ako. Nakita ko siya. Sabi ko sa gitna ng aking paghikbi. Ang lungkot-lungkot niya, Lucas. Habang pinapakalma ako ni Lucas, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono, isang unregistered number. Hello? Sagot niya. Isang lalaking boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Attorney Mirasol, hindi niyo ako kilala. Isa akong private investigator. May hawak akong litrato. Litrato ng isang multo. Nanigas si Lucas. Anong kailangan mo? Simple lang. May nag-hire sa akin para hanapin si Solana Vistalegre. Pero mas malaki ang utang na loob ko sa tatay mo kaysa sa perang inaalok nila. May plano silang ibenta ang hasyenda bukas ng umaga. Kailangan nyo ng kumilos. Ang balita mula sa private investigator ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking katawan. Ang hasyenda. Ang huling alaala ng aking mga magulang. Ang tanging pamana na maipapasa ko kay Nika. At ngayon, ipagbibili ito ni Franco sa isang korporasyon ng chemical na sisira sa lupaing inalagaan ng aking pamilya sa loob ng daan-daang taon. Kailangan nating pigilan yon, Lucas. Sabi ko, ang aking boses ay matigas at puno ng determinasyon. Hindi pwedeng mapunta sa kanila ang hasyenda. May plano ako. Sagot ni Lucas, ang kanyang mga mata ay seryoso at nakatutok. Ang pirmahan ay gaganapin bukas ng gabi sa opisina ng abogado ni Franco. Hindi sa mansyon. Lihim ang transaksyon dahil alam nilang illegal ang pag-convert ng agricultural land. Kailangan nating makuha ang orihinal na titulo bago pa man matuyo ang tinta sa kontrata. Gabi. Ang kadiliman na dati kong kinatatakutan ay naging kakampi ko na ngayon. Pumasok kami sa gusali ng law firm sa tulong ng isang matandang janitor na may malaking utang na loob sa ama ni Lucas. Ang buong paligid ay tahimik. Tanging ang ugong ng air conditioning at ang mabilis na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Binuksan ni Lucas ang pinto ng opisina gamit ang isang master key. Ang silid ay amoy mamahaling katad at papel. Sa ibabaw ng malaking lamesa na gawa sa mahogany ay nakalatag na ang mga dokumento handa para sa pirmahan kinabukasan. Ang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan pa sa aking ama ay naroon sa pinakaibabaw, tila isang hiyas na naghihintay na nakawin. Dahan-dahan kaming lumapit. Kinuha ko ang orihinal na titulo. Ang papel ay luma at medyo naninilaw na. Hinaplos ko ang pangalan ng aking ama at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ito basta papel. Ito ang dugo at pawis ng aking mga ninuno. Mabilis na inilabas ni Lucas mula sa kanyang briefcase ang isang pekeng titulo. Isang perpektong kopya na ginawa ng kanyang contact. Magkapareho mula sa selyo hanggang sa pirma. Nang papalitan na namin ang mga dokumento, biglang may tunog ng elevator na huminto sa aming palapag. Sinundan ito ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa opisina. Nanlaki ang aming mga mata. Dali! Bulong ni Lucas. Mabilis niya akong itinulak papasok sa isang maliit na supply closet sa gilid ng silid. Sumiksik kami sa loob. Sa gitna ng amoy ng lumang papel at panlinis, ang espasyo ay napakasikip. Halos magkadikit na ang aming mga katawan. Narinig namin ang pagbukas ng pinto ng opisina. Sino yan? Tanong ng isang pamilyar na boses. Si Doña Conchita. Ako lang po, senyora. Nag-o-overtime lang. Sagot ng isang gwardya. Titingnan ko lang kung naiwan ni Franco ang kanyang reading glasses. Bukas na ang pirmahan at ayaw kong magkaaberya. Sa loob ng closet, halos hindi ako makahinga. Ang dibdib ni Lucas ay nakadikit sa aking likuran at ramdam na ramdam ko
ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay kabog ng tensyon, ngunit para sa akin, ito rin ang tunog ng proteksyon. Sa gitna ng panganib, sa loob ng masikip at madilim na lugar na yon, naramdaman ko ang isang kapanatagan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking batok, at ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking braso. Hindi para saktan ako, kundi para sabihing nandito lang siya. Narinig namin ang paghalungkat ni Doña Conchita sa mga gamit sa mesa ni Franco. Bawat paggalaw niya sa labas ay tila isang dagundong sa loob ng aming munting pinagtataguan. Pakiramdam ko ay isang oras siyang naroon, bagamat ilang minuto lamang ang lumipas. Sa wakas, narinig namin ang kanyang pagbuntong hininga. Wala dito. Sabihin mo kay Franco na tawagan ako. Ang mga yabag ay unti-unting lumayo, at ang tunog ng pagsara ng pinto ng opisina ay nagbigay daan sa isang nakabibinging katahimikan. Huminga kami ng malalim ni Lucas, sabay na nagpakawala ng hiningang kanina pa namin pinipigilan. Nang maramdaman naming ligtas na, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng closet. Lumabas kami. Ang aming mga katawan ay naninigas pa rin sa tensyon. Bago kami umalis, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang bote ng pabango sa gilid ng mesa ni Franco. Ang pabangong iyon ang paborito kong pabango na matagal ko nang hindi ginagamit. Ang amoy ng sampagwita at ilang-ilang. Kinuha ko ito at bahagyang ispray sa hangin. Sapat lamang para mag-iwan ng isang pamilyar na halimuyak na mananatili sa loob ng silid. Para saan yan? Tanong ni Lucas. Para malaman nila na hindi multo ang dumalaw. Sagot ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Nang makabalik kami sa farmhouse, ligtas at dala ang orihinal na titulo, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa amin. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang ng huling yugto. Kinabukasan, isang imbitasyon ang dumating sa pamamagitan ng isang espesyal na mensahero para kay Lucas, na opisyal pa ring kinikilala bilang abogado ng pamilya Mirasol. Isang magarbong imbitasyon para sa tao ng fiesta ng bayan ng Batangas. At sa ilalim ng imbitasyon ay may isang personal na sulat kamay mula kay Franco. Attorney Mirasol, I would be honored if you could join us. I have a very special announcement to make during the festival. Ivy and I are getting married. Ipinakita sa akin ni Lucas ang imbitasyon. Tinitigan ko ang pangalan ni Franco at Ivy na magkadikit sa papel. Hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang malamig na determinasyon. Hinawakan ko ang kamay ni Lucas. Pupunta tayo, sabi ko. Gawin nating hindi nila malilimutan ang kanilang engagement party. Tumingin si Lucas sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding paghanga. Handa ka na ba? Matagal na akong handa, sagot ko. Oras na para tapusin ang sayaw na ito. Ang gabi ng fiesta ay isang pagsabog ng kulay at buhay. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na mais at matamis na bibingka na humahalo sa samyo ng mga bulaklak na sampagwita na nakasabit sa bawat poste. Ang mga banderitas na may iba't ibang kulay ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang masayang tugtugin ng banda ay nag-aanyaya sa lahat na magdiwang. Nasa entablado ang sentro ng kasiyahan, si Franco del Fuego, ang bagong bayani ng bayan, kasama ang kanyang magandang nobya na si Ivy Valdemore. Nakatayo si Franco sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw na nakatutok sa kanya. Nakasuot siya ng puting-puti na barong, ang imahe ng isang kagalang-galang na leader. Sa kanyang tabi, si Ivy ay parang isang reyna sa kanyang kumikinang na damit. Kumakaway sa mga tao na tila pag-aari niya ang buong bayan. Mga minamahal kong kababayan, simula ni Franco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ngayong gabi, hindi lamang pupista ng ating patron ang ating ipinagdiriwang.
Nais ko ring ibahagi sa inyo ang isang napaka-espesyal na anunsyo. Huminto siya. Hinahayaang tumaas ang pananabik ng mga tao. Hinawakan niya ang kamay ni Ivy at itinaas ito. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, ay formal ko pong hinihiling ang kamay ng nag-iisang babae na nagpatibok muli sa aking puso, si Ivy. Naghiyawan ang mga tao. Ang tunog ng kanilang palakpakan ay parang kulog. Ngunit sa likod ng entablado, sa malaking LED screen na nagpapakita ng mga masasayang larawan ng pista, biglang nagkaroon ng pagbabago. Biglang namatay ang mga larawan at napalitan ito ng itim. Isang mahinang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang tunog na tila galing sa isang lumang tape recorder. Sa simula ay hindi ito maintindihan ng mga tao. Ngunit unti-unti, luminaw ang mga boses. I gave up everything for you. Ang sigaw ng boses ni Ivy. Sasabihin ko sa mga pulis ang ginawa natin kay Solana. Natigilan ang mga tao. Ang palakpakan ay unti-unting humina at napalitan ng mga bulungan. Tumingin si Franco sa tech booth, galit at naguguluhan. Ngunit bago pa man niya mapahinto ang audio, lumabas na ang isang video sa screen. Isang malabong kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng library. Kitang-kita si Franco at Ivy na nagtatawanan habang hawak ang mga papeles. Huwag kang mag-alala, sabi ng boses ni Franco sa video. Kapag naitapon na natin siya, ang buong hacienda ay magiging golf course. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang gumapang sa buong plaza. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng galit. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang prosesyon ng Birheng Maria ay dahan-dahang dumaan sa gilid ng entablado. Ang karosa ay puno ng puting bulaklak at kumikinang na ilaw. At mula sa likod ng sagradong imahe, isang figura ang lumitaw. Isang babae, nakasuot ng isang damit na kulay ng dugo at apoy. Ang kanyang buhok ay maikli at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Naglakad siya paakyat sa hagdan ng entablado. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Ang mga tao ay napaurong, nagbibigay daan na tila sa isang aparisyon. Natigilan si Franco. Ang mikropono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang matinis na feedback sa mga speaker. Si Ivy ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na hindi maipaliwanag. Hindi ako nagsalita. Hinayaan kong ang aking presensya ang maging aking mensahe. Ako, si Solana Vistalegre, buhay na buhay. Sa paanan ng entablado, malapit sa kanyang yaya, nakatayo ang aking anak na si Nika. Mula nang makita niya ako, hindi na kumukurap ang kanyang mga mata. At sa gitna ng katahimikan, ang kanyang munting boses ang bumasag sa lahat. Mama! Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis, tinatawid ang espasyo na naghihiwalay sa amin. Sinubukang harangin siya ni Ivy, ngunit isang matandang babae mula sa karamihan ang humawak sa braso ni Ivy at umiling. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. Yumuko ako at sinalubong ang aking anak. Ang impact ng kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig ay ang pinakamatamis na pakiramdam sa buong mundo. Humagulgol siya sa aking dibdib. Nang makita ni Franco ang eksenang ito, ang pagkawala ng kontrol, ang pagbagsak ng kanyang perpektong mundo, isang bagay ang nabali sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng purong galit. Sumenya siya mimaya sa kanyang bodyguard na nakatayo sa gilid ng entablado. Mabilis na kumilos ang bodyguard. Inilabas ang isang baril na nakatago sa ilalim ng kanyang coat. Itinutok niya ito paitaas bilang isang babala. Ngunit sa kaguluhan, sa pagpupumiglas ng mga taong gustong umakyat sa entablado para sugurin si Franco, isang daliri ang aksidenteng pumindot sa gatilyo. Isang nakabibinging putok ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang lahat ay nagyelo. Ang sigawan ay napalitan ng isang segundo ng ganap na katahimikan
bago lamunin ng mas malakas na sigaw ng takot. Ang putok ng baril ay tila nagpatahimik sa buong mundo sa loob ng ilang sandali. Ang mga tao ay nagtakbuhan, naghahanap ng kaligtasan, ngunit ang aking paningin ay nakatuon lamang kay Nika na mahigpit kong yakap. Ang aking katawan ay nanigas, handang tanggapin ang anumang sakit para lang maprotektahan ang aking anak. Ngunit walang sumunod na putok, walang bumagsak. Sa halip, ilang saglit lang ang lumipas, narinig ko ang malakas na boses ng mga pulis. Mabilis silang lumapit sa entablado. Ang kanilang mga uniforme ay lumitaw mula sa karamihan ng tao. Agad nilang inagaw ang baril sa bodyguard ni Franco at kinulong ito. Franco del Fuego, you are under arrest for illegal possession of firearms and for the attempted murder of Solana Vistalegre. Ang sigaw ng isang opisyal. Ang mukha ni Franco ay namutla. Nawala ang kanyang pagiging maangas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot habang siya ay hinahawakan ng mga pulis. Anong attempted murder? She's alive! Kita niyo naman. This is a setup. Solana, you conniving witch! Sigaw niya. Pilit na kumakawala mula sa hawak ng mga pulis. Lumapit sa akin si Lucas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak niya ang isang microphone, handa na para sa huling paghaharap. Ang aking kliyente, si Solana Vistalegre. Simula ni Lucas, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ay inabuso, sinaktan, at ilegal na ikinulong sa isang mental institution sa loob ng maraming buwan sa utos ni Ginoong Franco del Fuego at ng kanyang mga kasabwat. Ginawa nila ito upang makuha ang Hacienda Vistalegre at ang full custody ng kanyang anak na si Nika. May hawak po kaming ebidensya, mga video, audio recordings, at mga testimonya mula sa mga insiders na magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ipinakita ni Lucas ang isang recorder. Sa loob nito, narinig ang malinaw na pag-amin ni na Franco at Ivy sa kanilang mga kasalanan. Ang pag-amin na kanilang pinlano ang lahat mula sa paglalagay ng gamot sa aking inumin hanggang sa pagpapanggap na ako ay may sakit sa pag-iisip. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ang mga bulungan ay lumaki at naging sigawan ng pagkamuhi. Mga traidor, mga magnanakaw. Sigaw ng isang matandang babae. Isoli niyo ang hacienda. Hiyaw ng mga magsasaka. Nakita ko si Doña Conchita na lumabas mula sa likod ng entablado. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinubukan niyang lumapit sa mikropono. Pilit na magpapaliwanag, ngunit hinarang siya ng mga tao. Hindi totoo yan. Ang aking manugang ay talagang may sakit. Pinoprotektahan lang namin ang aming pamilya. Sigaw niya ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa galit ng mga tao. Mula sa karamihan, may isang magsasaka na naghagis ng hinog na kamatis. Dumapo ito sa mukha ni Doña Conchita. Ang pulang katas ay tumulo sa kanyang mamahaling damit. Sinundan ito ng isa pang kamatis at isa pang itlog hanggang sa ang kanyang mukha at damit ay puno na ng dumi at basura. Ang matandang babaeng laging nag-aalala sa reputasyon at hiya ng pamilya ay ngayon nasa harap ng lahat. Binababoy, walang anumang dignidad. Ang tingin ng mga tao ay puno ng puot at pandidiri. Kasabay nito, nakita ko si Ivy na nagtatago sa likod ng entablado. Pilit na tumatakas, dala ang isang malaking bag na puno ng pera, ngunit hinarang siya ng ilang pulis. Nagpupumiglas siya, pilit na kumakawala. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Hindi ako ang mastermind. Sigaw niya. Ngunit hinarap siya ng isang pulis at ipinakita sa kanya ang isang warrant of arrest. Ivy Valdemore, you are under arrest for conspiracy, illegal detention, and theft. Anything you say can and will be used against you. Doon, sa gitna ng plaza, habang ang mga kontrabida ay dinadala sa kulungan, isang kapayapaan ang bumalot sa akin. Niyakap kong muli si Nika, ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan ay pumawi sa lahat ng lamig na bumalot sa akin sa loob ng mga buwan.
Hinaplos ko ang kanyang buhok at naramdaman ko ang kanyang paghikbi sa aking dibdib. Mommy, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Mommy, I'm so sorry. Akala ko iniwan mo na ako. Hinding-hindi ka iiwan ni Mommy, anak. Ang aking sagot, habang ang aking sariling mga luha ay umaagos. Never. Nariyan lang si Mommy. Kahit sa dilim, naghahanap ng paraan para makabalik sa'yo. Doon, sa gitna ng sigawan ng mga tao at pagkaladkad sa mga kriminal, kami ay nagyakap. Isang yakap na puno ng sakit ng nakaraan at pag-asa para sa hinaharap. Hindi na ako ang Solana na takot at mahina. Ako na ang Solana na babangon para sa kanyang anak, para sa kanyang pamilya, at para sa kanyang mga lupa. Habang iniilawan ng mga pulis ang daan para kaladkarin si Franco patungo sa mobile car, tumigil siya sa tapat ko. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng matinding galit, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi pa tapos to, Solana. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagbabanta. Magbabayad ka. Lahat kayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Tinitigan ko siya. Ang aking mga mata ay walang takot at puno ng pagkamuhi. Ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na lumalampas sa akin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Nika at naglakad ako palayo. Tinalikuran ko siya. Ang kanyang boses ay lumayo. At sa wakas, namatay ang tunog ng kanyang sigaw nang isara ang pinto ng mobile car. Naglakad ako patungo kay Lucas na nakatayo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Walang salita ang kailangan. Isang ngiti, isang pagpapatunay na kami ay magtatagumpay. Sa huling sulyap ko kay Doña Conchita, nakita ko siyang nakaupo sa sahig sa gitna ng mga nabasag na kamatis at itlog. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigo. Ang dating mapagmataas na senyora ay ngayoy isang sirang imahe na lamang. Tinalikuran siya ng lahat. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng nawasak. Ang fiesta, na sinimulan bilang pagdiriwang ng kasamaan, ay nagtapos bilang araw ng pagkabihag ng mga mapang-api at ang pagbabalik ng tunay na reyna ng Vistalegre. Ang araw na sumikat matapos ang fiesta ay hindi lamang nagdala ng bagong liwanag sa Batangas, kundi pati na rin ng bagong simula para sa Hacienda Vistalegre at sa mga taong naninirahan doon. Ngayon, ako na ang namumuno sa aming lupaing Minana. Ang una kong ginawa ay kanselahin ang lahat ng ilegal na transaksyon na pinirmahan ni Franco. Ang lupain ay mananatiling lupaing pang-agrikultura at hindi ito magiging playground para sa mga taong walang pagmamahal sa kalikasan. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Ang paglilinis sa mga kalat na naiwan ni na Franco at Ivy ay tila isang malaking gulo. Maraming dokumento ang kailangan kong ayusin, maraming taong kailangan kong kausapin, at maraming sugat ang kailangan kong pagalingin. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam ko ang suporta ng mga magsasaka at ng mga residente ng hacienda. Ang dating takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pag-asa at pagtitiwala. Si Franco at Ivy ay kapwa na patunayang nagkasala sa iba't ibang kaso: illegal detention, falsification of documents, at attempted murder. Ang kanilang hatol ay panghabambuhay na pagkakakulong, walang pagkakataong makalaya. Sa wakas, ang hustisya ay natamo. Ang mga halimaw na sumira sa aking buhay ay nakakulong na ngayon, malayo sa mga taong kaya pa nilang saktan. Samantala, si Doña Conchita ay hindi na rin nakaligtas sa kanyang mga kasalanan. Makalipas ang ilang araw matapos ang fiesta, nagkaroon siya ng matinding stroke dahil sa labis na kahihiyan at stress. Kalahati ng kanyang katawan ay naparalisa at ang kanyang pagsasalita ay naging mahirap unawain. Nakaupo na lamang siya sa isang wheelchair
At ang dating mapagmataas na senyora ay naging isang babaeng nangangailangan ng tulong ng iba para makakilos. Ang mga katulong na minsan niyang inabuso ay siya na ngayong nag-aalaga sa kanya. Isang mapait na paalala ng kanyang karma. Ang kanyang mga mata ay laging blanko, walang emosyon, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nawala. Isang araw, pumunta ako sa piitan kung saan nakakulong si Ivy. Hindi ako nakaramdam ng galit, walang puot. Tanging isang uri ng malalim na panghihinang. Pumasok ako sa bisitahan at sa likod ng makapal na salamin, nakita ko siya. Payat na payat, ang kanyang dating makulay na mukha ay kumupas na. Ang dating nagniningning na buhok ay gusot at walang alaga. Naupo ako sa tapat niya. Hindi ako nagsalita. Wala akong sasabihin. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad o paghingi ng tawad. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang kabanata. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na bag na gawa sa tela. Dahan-dahan ko itong binuksan at inilabas ang isang maliit na salamin. Ang dating compact mirror na laging hawak-hawak ni Ivy. Ang salamin na sumasalamin sa kanyang pagmamataas. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang tunay na sarili. Walang makeup, walang mamahaling damit, walang pagpapanggap. Isang babaeng nalamukos ng sarili niyang ambisyon at kasamaan. Pagkatapos noon, tumayo ako. Ni hindi ko binigyan ng pagkakataong makapagsalita si Ivy. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Sa labas ng piitan, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Wala na akong pasanin. Hindi na ako bilanggo ng galit. Ang hasyenda ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Ang mga magsasaka ay masisigla na ulit sa pagtatrabaho. Ang mga bata ay malayang naglalaro sa mga palayan. At si Nika, ang aking anak, ay unti-unti nang nagtitiwala muli sa akin. Hinayaan ko siyang mag-adjust sa kanyang sariling bilis. Ang bawat yakap, bawat kwento bago matulog, bawat sandaling magkasama kami ay mahalaga. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hardin ng mansyon, lumapit si Lucas sa akin. Hindi siya may dalang bulaklak. Sa halip, may hawak siyang malaking plano. Isang plano ng isang bagong gusali. "Solana!" ang sabi niya. Ang kanyang ngiti ay malalim at totoo. May plano akong gawin ang Hacienda Vistalegre na sentro ng isang advocacy, isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, lalo na ng mental at emotional abuse. Isang lugar kung saan sila makakahanap ng healing at legal na tulong. Nilingon ko siya. Ang aking puso ay puno ng paghanga at pasasalamat. "Lucas, ang laki ng pangarap mo." "Pangarap nating lahat, Sol," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng puno ng pagmamahal, ngunit may paggalang. "Kaya partner, handa ka na bang simulan ang bagong kabanata na ito kasama ako?" Hindi niya ako hinawakan. Hindi siya nagbigay ng anumang romantikong kilos. Tanging ang mga salita lamang niya at ang init ng kanyang mga mata ang nagsasalita. At sa sandaling iyon, alam kong ito ang tunay na pagmamahal, hindi ang pag-aari, kundi ang pagiging katuwang. Tiningnan ko ang malawak na hardin, ang mga naglalarong bata sa malayo, at ang aking anak na masayang tumatakbo. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha, ang simoy ng kalayaan at bagong pag-asa. "Oo, Lucas," ang sagot ko. Isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Magkasama tayong magsisimula. Isang taon ang lumipas at ang Hacienda Vistalegre ay tila isang muling isinilang na paraiso. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ay puno na ngayon ng buhay at kagalakan. Ang hardin, na dati puno ng mga tuyot na damo, ay namumulaklak na ngayon ng iba't ibang kulay at amoy.
Ang mga magsasaka ay masisigla sa pagtatrabaho sa mga palayan at ang kanilang mga anak ay malayang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang kanilang mga tawanan ay nagliliparan sa hangin. Si Nika, ang aking anak, ay isang masayahin at malusog na bata na muli nang bumalik sa pagiging palang. Ang mga bangungot ng nakaraan ay dahan-dahang nawawala sa kanyang isipan, napapalitan ng mga bagong alaala ng pagmamahal at seguridad. Tuwing gabi, bago siya matulog, mahigpit niya akong niyayakap at ikinukwento ang kanyang araw. Ang mga simpleng sandali na ito ang aking kayamanan, ang patunay na ang lahat ng paghihirap ay may magandang kinahinatnan. Ang Solana Vistalegre Foundation na itinatag ko kasama si Lucas ay naging kanlungan para sa maraming kababaihang biktima ng pang-aabuso. Dito, nagbibigay kami ng legal na tulong, psychological counseling, at mga livelihood program upang matulungan silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang aking karanasan ang naging inspirasyon ko upang maging isang boses para sa mga walang boses, isang ilaw para sa mga nasa dilim. Si Franco at Ivy ay nanatili sa likod ng rehas, binabayaran ng kanilang mga kasalanan. Wala na akong naririnig tungkol sa kanila at ayaw ko na ring makarinig. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang malungkot na paalala lamang ng isang masamang kabanata sa aking buhay na ngayon ay sarado na. Si Doña Conchita ay nanatili sa mansyon, ngunit hindi na siya ang dating Doña Conchita. Ang kanyang katawan ay mahina at ang kanyang isipan ay tila nawawala sa ulirat. Ang kanyang mga mata ay laging blangko at minsan, sa mga gabi ng kanyang pag-iisa, maririnig siyang bumubulong ng mga pangalan. Ang pangalan ng aking ama at ang pangalan ko. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Tanging awa na lamang ang nararamdaman ko. Ito ang kanyang sariling piitan, ang bunga ng kanyang sariling kasamaan. Si Lucas at ako ay hindi nagmadali sa aming relasyon. Hindi namin ipinilit ang pag-ibig na matagal nang nawala. Sa halip, pinili naming maging magkaibigan, magkasama sa misyon, at maging sandalan ng isa't isa. Hindi niya ako tinuturing na babaeng kailangan niyang protektahan, kundi isang partner, isang kapantay. Ang aming mga kamay ay laging nagtatagpo, hindi sa mapusok na paraan, kundi sa isang banayad na pagdampi, isang pagpapatunay ng aming malalim na pagtitiwala at pagmamahal. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Nika at Lucas sa maliit na mesa sa kusina, hindi sa malaking dining room ng mansyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Wala na ang mamahaling porselana o pilak. Ang aming almusal ay simpleng pandesal at kape, ngunit puno ito ng pagmamahal at tawanan. Ang aming tahanan ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang pugad ng kapayapaan at pag-ibig. Tiningnan ko ang aking anak na masayang kumakain ng kanyang pandesal. Tiningnan ko si Lucas na nakangiti sa akin ng may pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan. Ang bawat luha, bawat sakit, bawat pagbagsak ay humubog sa akin upang maging ang babaeng ako ngayon. Mami, masarap ang pandesal, sabi ni Nika. Ang kanyang mukha ay puno ng mumo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Oo, anak, ang sagot ko. Ang aking puso ay umaapaw sa pagmamahal. Masarap talaga. Sa wakas, malaya na tayo. Hindi ko na kailangan maging reyna ng isang malaking hacienda. Hindi ko na kailangan ng pag-ibig na puno ng kasinungalingan. Sa wakas, natagpuan ko ang tunay kong korona. Ako, si Solana Vistalegre. At ako ang reyna ng sarili kong buhay.